Propagandas I am not falling for? Yung ex lang tawag sa Twitter. Yung mga nagsasabing, madali lang naman bumawi next sem. Propagandas I'm not falling for? Yung mga nagsasabing, okay lang namang may political dynasties kung binoto at nagsiservisyo naman sila sa mga tao. Nagpalit na ng Santo Papa? Nakulong na si Duterte sa The Hague? Pero mga political dynasties, here to stay pa rin. Ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na mayagpag sa nagdaang halalan ang 18 obese o heavy-gut na political dynasties. Sila ang mga pamilyang may higit sa 4 na magkakaanak ang sabay-sabay na nakaupo sa pamahalaan. Sino-sino naman ang mga ginagawang family reunion ang balota? Nangunguna sa listahan ang mga singson ng Ilocos Sur. Not 1, not 2, but 17 na miyembro ng kanilang angkan ang nanalo sa halalan. Siyempre, hindi pa patalo ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa re-election ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, napanatili din ng kanilang pamilya ang kontrol sa Ilocos Norte. Friendship over man sina Speaker Martin Romualdez at Vice President Sara Duterte ang power ng kanilang mga pamilya sa Eastern Visayas at Davao. Parang may over. Papasok na sa kamera ang anak ni Speaker na si Andrew bilang kinatawag ng Tingog Party List. Habang 5 Duterte naman ang nanalo sa Davao City, kasama na si dating Pangulong Rodrigong Duterte na nagbabalik bilang mayor. Sabi nga nila, blood is thicker than water. Sobrang kapal nga ng listahan ng mga nanalong political dynasty ngayong halalan. Narito pa ang ilan sa mga masasaya ang susunod na family reunion dahil sa resulta ng halalan. Ortega ng La Union, Aguilar Villar ng Las Piñas, D ng Isabela, Conghun ng Zambales, Garcia ng Bataan, Inares ng Rizal, Co ng Masbate, Hataman Saliman ng Basilan, Plaza ng Caraga, Pacquiao ng Sarangani at General Santos City, Uy ng Zamboanga del Norte, Dimaporo ng Lanao del Norte, Alonto Adyong ng Lanao del Sur, at Tan ng Sulu. Sila ang mga summa cum laude kasi sumobra na grabe sa paniniwalang a family that sticks together, stays together. Pero sa totoo lang, matagal na dapat tayong gumraduate sa pamamahala ng mga political dynasties. Sa ligang batas na mismo ang nagbabawal sa mga political dynasties. Pero hindi ito maipapatupad hanggang walang batas na nag-uutos sa Commission on Elections na limitahan ang pagpasok ng mga pamilya sa halalan. Marami ng anti-political dynasty bills ang inihain sa mga naglipas na kongreso. Ngunit paano nga ba asahang maipapasa ang mga ito kung pugad na magkakaanak ang Kamara at Senado? Pero nasaksihan din ngayong halalan ang simula ng pagbitak sa kontrol ng iilang political dynasties sa bansa. Ayon sa tala ng PCIJ, 12 pamilya ang natalo sa mga gubernatorial races. Kabilang na ang mga Garcia ng Cebu. Nabigo rin si outgoing Senator Cynthia Villar na maging kinatawan ng 2nd distrito ng Las Piñas. Hindi rin tumalab ang mga apelyido ni Benhur Abalos, Abby Binay at Bong Revilla sa Magic 12 ng Senado. Pero nagwagi pa rin ang kanilang mga pamilya sa mga lokal na posisyon sa Mandaluyong, Makati at Cavite. Magiging family affair din ang mataas na kapulungan para sa mga magkakapatid na Cayetano, Tulfo, Villar, Ejercito Estrada, pati rin sa magtiyuhin na sina Senators Kiko Pangilinan at Tito Soto. Propaganda I'm not falling for? Yung mga nagsasabing wala na tayong magagawa sa mga political dynasties. Bukod sa pag-shade sa balota, mahalagang ma-demand natin sa mga nahalal na maisabatas na ang anti-political dynasty bill sa lalong madaling panahon. Dahil sa huli,
Lahat naman tayo ay nagnanais ng patas na halalan. Huwag magpaloko. Dapat, i-check mo.